up-to-the-minute showbiz news. Mga explosive revelations this week. Ang unang pagputok ng mga balita, dito nyo unang maririnig. This is Cinema News Alert Weekend Edition, and here are the headlines. Dieter Ocampo speaks up about the issue linking him to Brazilian model-turned-actress Mariana Del Rio. After announcing that he is finally moving on after his breakup with Christine Hermosa, marami na ang nag-aabang kung sino ang babaeng papalit kay Christine sa puso ni Diet. Naging usap-usapan ng di umano'y panliligaw ng aktor sa isang churchmate niya, pero kaagad naman itong itinanggi ni Diet. And just recently, rumors about him and model-actress Mariana suddenly surfaced. At nang tanungin si Diet tungkol dito, ito ang depensa ng aktor. Ang alam isang beses na kami nagkita sa, sa Star Magic Ball. Yun lang, at hindi na nasundan. Doon lang din kami nagkakilala sa Star Magic Ball. Basketball games noon at ngayon mapapanood na rin sa DVD. Good news to all basketball fanatics. Ang mga PBA games since 1975 hanggang sa present season, pwede nyo nang panoorin paulit-ulit sa DVD. Ito ay matapos pumirma ang PBA ng kontrata with Star Records na siyang magiging exclusive distributor ng mga basketball DVDs. This is a good project, and we're very happy to do this with the Star. And you know, for the fans who, especially those who are away, and those who have been fans for the past 30 years, this will be good because they have access to this video discs. It's a 33-year-old league, so maraming laro yan. Former beauty queen and Pinoy Big Brother housemate Riza Santos hinarap ang isyong pagtataray sa GMA stars na sina Katrina Halili at Alyssa Alano. In the recently concluded FHM Magazine 100 Sexiest Women of the World 2008 party, umulan ng mga nagseseksiyang girls sa World Trade Center. Pero kasabay ng paseksiyang ito, may tarayan nga bang nangyari sa pagitan ng ilang kasali sa 100 Sexiest Women? Ayon sa mga balita, na-offend daw at hindi nagustuhan ni Katrina at Alyssa ang ginawang pag-snub sa kanila ni Riza. Pero nang makarating ang intriga sa ex-PBB housemate, mabilis nitong itinanggi ang akusasyon sa kanya. A small misunderstanding that's been blown out of proportion a bit. Nagbibihis ako sa CR kasi hindi kami kasama sa dressing room. She was also getting changed. And she was medyo malayo din. I didn't have the opportunity to actually come talk to her. If I did have the chance, I'd love to meet her kasi I actually own her movie, Gigil, at binili ko yan bago ko pumasok sa showbiz. So fan ako talaga ni Katrina Halili. And finally, Meryl Soriano nagsalita na tungkol sa kontrobersyal na paggawa ng last will and testament ng amang si Willie Revillame. Matapos lumabas ang balitang ginawa na ng Wawawi host na si Willie Revillame ang kanyang last will and testament, kasunod dito ang iba't ibang espekulasyon tungkol sa health condition ngayon ng TV host. Pero ayon mismo kay Willie, wala naman daw siyang grabing sakit, kaya wag daw mabahala ang kanyang supporters. Nang kunin naman ng Cinema News Alert Weekend Edition ang panig ni Meryl tungkol dito, ito ang naging pahayag ng aktres. Wala naman akong ano doon. Kumbaga, bakit ako mag-worry? Sama ko siya kanina eh. So, ano naman, hindi ako nag-worry kasi kaya kumbaga lahat naman tao dapat nag-will and testament, diba? Lalo na kung kagaya niya na maraming properties and maraming mga chenes na kayamanan. So it's a good thing na nagaganon siya. It's also just for preparation, just in case. Hello guys! Hello Eri! Hello, Bianca. Welcome to Cinema News Alert Weekend Edition. Grabe, napakaraming nangyaring mga issue in Liga this past week. Here in the local front, pero syempre in Hollywood, marami rin. Have you watched Batman? Not yet. Oh, you better watch it. Perhaps you meron tayong nasagap na chismis from Hollywood. Apparently, Christian Bale, of course, he plays Batman, got arrested recently dahil daw sa pambugbog sa kanyang ina at kapatid. Grabe, Pero yeah, I heard about this, but according to reports, hindi naman daw inaresto si Christian Bale, but he was brought in for questioning. Yeah, I wonder what really happened there. But yeah, you should watch Batman. Definitely. All right. Now, from Hollywood, let's go back to the local scene with this bit of news. Hinatid na po sa kanyang huling hantungan ng isa sa pinakamamahal na direktor ng ABS-CBN na si Direk Manong Gilbert Perez. Panoorin niyo. Isang emosyonal na pamamaalam ang naganap last Wednesday sa minahal ng industriya at kanyang mga katrabaho na si Direk Manong Gilbert Perez.
Matapos ang misa at necrological service na ginanap sa Dolphy Studio ng ABS-CBN na dinaluhan ng mga kapamilya at malalapit sa kanyang artista, katrabaho at kaibigan, dinala na si Manong Gilbert sa kanyang huling hantungan sa Manila Memorial Park. At dito, di na napigilan ng mga nagmamahal at nangungulila sa kanya ang pagiging emosyonal. At bilang pagbibigay pugay sa alaala ni Manong, nagpalipad ang kanyang mga mahal sa buhay ng mga white balloons. Mabigat man para sa kanya mga naiwan ang pagtanggap sa biglaan niyang pamamaalam, tanging mabuting pabaon ang hatid nila para sa namayapang kaibigan. Si Manong naging isang instrumento kung bakit ako nandito ngayon. Isa talaga siya sa mga naniniwala sa akin at pagpapatuloy ko yun. Kung ano man yung mga nasimulan namin, talagang mamimiss ko talaga siya. At least masaya na siya, tsaka nagpapahinga na siya, wala na siyang stress, at nakikita niyo naman na marami nagmamahal kay Manong. So we will always keep him in our hearts, syempre. Ingat, Manong, and we love you. Masaya na ako para kay Manong kasi finally nakapagpahinga na siya kahit syempre masakit para sa aming mga naiwan niya na nagmamahal sa kanya. But other than that, masaya kami na finally nandun na siya kasama na siya ni God. And yun ang importante. Kung alam namin na masaya na si Manong, masaya kami para sa kanya. And I know na hindi na kami pababayaan dito. Hindi. Manong, mamimiss ka namin. At alam ko, rest in peace ka na. I love you, Manong. I love you. Kanina, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, Manong, ano na, pakat na. Pahinga ka na. Alam ko lamang babantayan niya kami. At hindi mawawala yung pinagsamahan namin. It will always be in our hearts. We will always cherish the memories, the good times, and even the bad times na makakasama kami. Mahal na mahal kita, Manong. Alam ko na kasama ka na ng Panginoon. So, masakit man sabihin na we're letting you go. We're letting you go kasi nasa safe place ka na kasama mo ng Panginoon. Sa paglisan ni Manong, mananatiling buhay ang kanyang alaala at kontribusyon sa industriya, isang mapagmahal na kapamilya, isang ulirang katrabaho, at isang di malilimutang kaibigan. Paalam, Manong. Up next, we were able to interview Miss Rufa Gutierrez about her latest project, I Love Betty Lasea. And the star sightings during the Buzz's host's birthday, Miss Christy Permin, that when we return.